Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ason. Taong 1993, Pampanga. Ason, ano tong nababalitaan ko? Pinagnanakawan yung magkakabarkada mga bangkay doon sa sementeryo. Sinabihan ako ni paring Noli kagabi. Hindi lang kita nasabihan kagad kasi tulog ka na eh. Ilang beses nyo na tong ginagawa ah. Hindi nyo na ginalang ang patay. Wika ni Lolo Bayong sa apo na si Ason. Kamot ulong humigop ng kape ang binata. Naiinis dahil nalaman na naman ng matanda ang kalokohang ginawa. Sa katunayan, wala sa plano nung nakaraan na nakawan ang bagong libing, pero dahil nakita ng kaibigan ang pabaon ng patay, hindi maiwasang magkainteres. Alahas ang nakuha nila ng mga oras na ito. Siguradong itinakbo na sa sanglaan. May tinitigdan lang po at saka nagpaalam naman kami sa patay. Binalik nga namin sa ayos yung kabaong eh. Kahit tignan nyo pa ngayon, parang walang nangyari. Hindi naman namin ipapalata at saka... Sapo ni Ason ng bibig na tumama sa hawak na tasa matapos sampasin ni Lolo Bayong. Sumasagot ka pa. Kung ikaw kaya ang ilibing ko, sira ulong to. Papuntahin mo rito si Kaloy para pareho kayong mapalo ng 2x2. Kapag hindi pa kayo tumigil sa kakahamak nyo sa mga patay, siguradong kakarmahin kayo. Mabuti lang sana kung magaan ang karma. Paano kung masyadong mabigat na maging buhay nyo ay kukunin? Eto namang si Lolo. Kulang na lang sabihin mamamatay kami. Aba, yan talaga ang ibig kong sabihin. Mabuti naman mabilis ang utak mong umintindi. Ason, sinasabi ko sa'yo. Ulitin nyo pa. Ako maghukay ng libingan nyo ni Kaloy. Buntong hininga. Lumabas ng tahanan si Ason. Tinawag pa ito ng matanda pero hindi na pinakinggan. Sa katunayan, baliwala sa kanya ang sasabihin, pangaral man o sermon. Dumiretso ang binata sa tagpuan nila ni Kaloy. Naroon na ang kaibigan. Abot sa magkabilang tenga ang ngiti nang makita ang salaping nakasilid sa supot. Jackpot pare, purong ginto yung hikaw eh. Kaya may pera tayo ngayon. Doon tayo sa kubo namin sa taniman, paghatian natin to. Nagtungo kagad ang dalawa sa kubo. Binilang ang pera at hinati sa eksaktong halaga. Pagkatapos, bumaba ng silong para maghukay. Ibinaon sa lupa. Itinago ang kanika nilang salapi. Nagbulsa lang ng kaunti para hindi pagdudahan. Dumiretso na rin ang dalawa sa kalapit na pamilihan. Nagwaldas ng nagwaldas. Binili ang mga luho. Uminom ng uminom hanggang gumapang sa kalasingan. Pareho namang sinundo dahil oras na hindi pa nakakauwi. Kinarga si Kaloy ng mga kapatid na lalaki, samantalang kinaladkad ni Lolo Bayong ang apo. Mula sa tubaan hanggang tahanan, hinila lamang ang binata. Pagdating sa bakuran, binuhusan ng malamig na tubig upang magising. Nahimasmasan ng kaunti, pero nangibabaw pa rin ang tama ng alak. Tumatawa. Nagsasalitang mag-isa. Daig mo pa ang ninuno ko kapag nalalasing. Napakaingay. Hindi maperme ang bibig salita ng salita. Diyan ka sa labas. Pumasok ka na lang kapag kaya mo nang tumayo. Naperwisyo ko kakahila sa'yo pabalik. Hindi na kita bubuhatin sa loob ang kapal ng mukha nito. Batang bata pa eh, lasinggero na. Pinagsarahan ni Lolo Bayong si Ason. Para itong baliw na nagsasalita. Mga kwentong siya lang ang nakakaunawa. Panay ang pag-iling ng matanda dahil sa lakas ng boses nito. Nahirapan siyang makatulog. Ilang ulit binato na magamit pero ayaw pa ring manahimik. Hindi na malaya ng oras. Nagising na lang sumikat na ang araw
Nakaupo na rin sa kusina si Jason. Masama ang tingin sa kanya habang humihigop ng kape. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Mabuti naman nagawa mong buksan ng pintuan. Inayos ko pa naman ang pagkakakandado niyan. Alam ko ang tingin na yan. Nahihiya ka, no? Wika ni Lolo Bayong. Natatawa sa ideyang pumasok sa isip ng masilip ang labas. Marami ng tao at halatang nakita ang sitwasyon ng apo. Lolo naman, hindi pa talaga ako pinasok. Hinayaan niyo ako dito sa labas. Sa lupa ako nakaiga oh. Tapos paggising ko, pinagtitingin na ako ng mga tao. Akala ko ba makapal yung mukha mo? May hiya ka rin pala. Itimpla mo ko ng kape. Kunin mo rin ang tinapay kay paring Berting. Bayad na yon, kapod pa. Sumunod si Jason. Nang pabalik na sa bahay dala ang tinapay, nakasalubong si Kaloy. Nag-aya ito sa sementeryo dahil aniya may ililibing mamayang hapon. Nagkaintindihan ang dalawa sa tingin pa lang. Pagsapit ng takdang oras, walang pagdadalawang isip. Nakisabay sa siksikan na makaanak ng namatay sina Jason at Kaloy. Nang ibaba na ang kabaong, hindi nakaligtas sa mga mata ng dalawa ang pabaong supot at kahon. Nakangiti na naman ang mga ito dahil sa naisip na plano. Nag-uwian na ang mga kaanak. Binantayan nila Jason ang mga sepulturero. Hindi pa tapos sa pag-aasikaso. Tumagal ng ilang oras bago umalis sa mga ito. Saktong madilim, kaya labis ang tuwa ng mga binata. Papabor, dahil walang makakakita. Isa pa, madilim din sa bahaging iyon dahil mapuno at nagyayabungan ang mga damot halamang ligaw. Gamit ang pala at libreta, madaling nabuksan nila Jason at Kaloy ang puntod. Naging maingat din sa paggalaw ng kabaong para hindi masira. Pigil hininga nang bumungad ang bangkay. Mahahalatang ilang araw pa lang magmula ng malagutan ng hininga, pero ang amoy ay parang ilang taon nang nabulok. Dali-daling kinuha ang supot at kahon. Pagkatapos ay binalik sa ayos ang lahat. Hindi sementado kaya madaling naibalik sa dati. Sa kubo uli nagtungo ang dalawa para tignan ng natangay. Salapi ang laman ng supot. Ikinatuwa ng mga binata pero sa sandaling binuksan ng kahon. Kamot ulong nagkatinginan. Abo, bakit naman may abo dito? At saka, anong klaseng apog ba to? Isinama sa patay. Ang lakas ng tama. Baka albularyo yung patay kaya may ganito. Hindi ba may albularyo na ang gamit sa panggagamot ay apog? Malay natin. Importante ito sa patay kaya sinama sa hukay. Parehong napaubo ang dalawa nang aksidenteng matapon ang abo. Umihip din ng hangin kaya kumalat ito. Nagsilabasan para makahinga dahil dumiretso sa ilong. Umabot ang pananakit sa lalamunan. Pakiramdam pa'y hanggang tiyan. Grabe, anong klaseng apog ba talaga to? Kung makapasok sa ilong, diretso sa lalamunan Buti na lang may tubig dito sa kubo nyo, kaya hindi tayo nalagot. Wika ni Jason. Si Kaloy naman ay panay pa rin ang pagbahing at pag-ubo. Itinapon ang kahon. Winalis na rin ang natirang kalat ng apog sa sahig. Pagkatapos ay kanya-kanya sa pag-uwi ang dalawa. Sinalubong ni Lolo Bayong si Jason. Isang malutong nampas sa balikat ang iginawad. Yumuko ang binata nang maintindihan ng galit. Piningot sa tenga at saka kinaladkad papasok ng tahanan. Pinuntahan na naman ako ni paring Nole. Hindi ka na talaga nagtatanda, no? Kayo ni Kaloy mga perwisyo. Kakalibing lang ng bangkay kanina pero pinagdiskitan nyo kagad. Hindi kayo nasita doon sa sementeryo dahil huli na nang nakita kayo. Tumakbo pa kayo sa malayo. Ano ba so ng tanda mo na? Malapit ka na mag-30 pero asal bata ka pa rin.
nakatungtong ka rin naman ng high school. Hindi ka ba nakikinig sa turo ng mga maestro mo? Pasaway kang nakakayakang bata ka. Hindi napigilan ng matanda ang mga kamay. Sunod-sunod. Kaliwat kanan na nasampal ang apo. Hindi naman gumante o umilag ang binata. Hinayaan ang lolo na masaktan siya. Aminado din si Ason na nagkamali, kaso hindi na maibabalik ang oras. Nagawa na ang pagkakasala. Hindi rin maunawaan ang sarili, kahit ilang beses pang paalalahanan kapag maisip na uli ang gagawin, magagawa ng walang pag-aalinlangan. Tahimik lang siyang nakinig ng sermon ni Lolo Bayong hanggang sa napagod ito. Naiwan siyang nakaupo sa sala. Matutulog na sana nang sumakit ang lalamunan. Dali-daling nagtungo ng kusina para makainom ng tubig. Kahit lagukin pa ang laman ng galon, hindi pa rin naibsan. Hindi na rin maintindihan dahil nakaramdam ng labis na pagkauhaw. Naubos na lahat ng tubig sa bahay, pero lalong lumala ang kalagayan. Dali-daling lumabas. Sakto namang nakita ang balde na may pinagugasan ng pinggan. Panghuling banlaw kaya may kalinisan. Walang pagdadalawang isip na nilublob ang muka at uminom mula dito. Kagading umahon ng mapagtanto ang ginawa. Tulalang napasandal sa tabi. Panay kamot ng liig dahil sa pananakit ng lalamunan. Nasugatan makalipas ang ilang sandali. Sa kabutiang palad bumuti ang pakiramdam. Pumasok ng tahanan, inatupag ang paggamot ng liig. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Ason na pati si Kaloy ay nakaramdam ng ganon. Buong akala ay siya lang. Nagkaharap ang dalawa. Parehong nagtatanong kung ano ang nangyari. Walang ibang maisip kung hindi ang nasinghot na apog. Baka hindi simpleng apog yung nalangap natin kaya tayo nagkakaganito. Sa tingin mo ba? Wala rin akong alam kung anong apog man yun sana. Hanggang dito lang yung kalagyan natin. Kapag lumalato, hindi ko alam yung gagawin Hindi bali na, baka reaksyon lang yun ang katawan natin. Ang dami nating nalangap tapos dumiretso kagad sa lalamunan. Lilipas din to. Damihan na lang natin ang pagkain tapos uminom tayo. Matapos magkasundo sa gagawin, nagtungo ng kubo upang balikan ang natitirang pera. Kaso nga lang, wala na ito roon. Ang tanging naiwan ay bakas ng paghukay. May mga yabag sa lupa. Sinundan nila ito at bumungad ang kaaway na grupo. Kagad nagkagalit, palitan ng suntok at pisikalan. Hindi may kakaila ang lakas ng kabilang panig kung kaya't napuruhan si Ason at Kaloy, pero hindi nangangahulugan talunan. Bigla na lang hinila ni Ason palapit ng kalaban, kinagat sa balikat. Napadiin ang mga ngipin. Nagdugo ang mga ito. Hindi maintindihan ng binata ang dulot na pakiramdam. Tila ginanahan sa nalalasahan. Kinagat ng kinagat, pero kagad ding lumayo ng pagtulungan. Ganon din ang ginawa ni Kaloy. Katulad niya nagustuhan ang nalasap na dugo. Kagad umayos nang mapagtanto ang nangyari. Mag-alibaw kayo! Mag-alibaw! Pinagbabato ang dalawa. Kagad umalis ang mga nakalaban. Nagkatinginan si Ason at Kaloy. Nasa ilog sila ngayon. Naglilinis ng katawan. Inalis ang bawat mantsa ng dugo na kumapit sa bibig at mga kamay. Pagkatapos ay parehong natulala. Kanya-kanya sa pag-iisip ng hindi maipaliwanag na galaw kanina. Bago pa makapagsalita, sabay na napatingin sa unahan kung saan makikita si Bimboy ng babato. Panay ilag ang dalawa. Tangka na sanang hahabulin pero mabilis na nakalayo. Pagbalik ng tahanan sinalubong ng sunod-sunod na palo ng sinibak na kawayan si Ason. Galit na galit ang bungad ni Lolo Bayong.
Matagal siyang nakauwi dahil nag-usap pa sila ni Kaloy tungkol sa nangyari. Lingid sa kalaman, nakapagsumbong na ang grupo ni Bimboy sa matanda. Dati mga bangkay lang ang hinahanap nyo. Ngayon naman mga kaedad, kinagat nyo pa. Ay nako, kailan pa kayo naging aso ha? Ang sabi ni Bimboy, halatang nagugustuhan nyo ang lasa ng dugo. Aswang ba kayo ni Kaloy? Sumagot ka! Nakayuko lamang si Ason. Wala ring ideya kung ano ang sasabihin. Naguguluhan siya sa mga kaganapan. Sa kabutiang palad na areglo ni Lolo Bayong, binayaran ang grupo ni Bimboy, lalo na ang 2 binatang kinagat. Ang matanda na rin ang sumagot sa pagpapagamot. Pati ang ipon na sanay pampaayos ng bahay ay nagastos. Swerte din dahil ulila sa pamilya ang mga ito. Kaya walang nakakatandang naglakas ng loob na magsumbong sa otoridad. Kaso nga lang hindi pa dito nagtatapos. Simula pa lang ng pinakamabigat na kalbaryo. Nakahinga si Kaloy at Ason nang hindi na maramdaman ang kakaibang senyales. Kampante ang dalawa. Patuloy pa rin sa kabulastugan sa mga gawain. Kagaya ng nakasanayan, nagsagawa ng paghukay ng mga kabaong kaya nabaling ang atensyon sa pagnanakaw. Mapili rin ang mga ito dahil inakyat ang tahanan na siguradong may makukuha. Nagmanman ako nitong nakaraang araw. Hindi tayo malulugi dahil mapera ang nakatira dito. Wika ni Kaloy. Kasalukuyang nagtago ang mga ito malapit sa bahay na binalak pasukin. Paano magkakapera yan? Tignan mo nga yung lugar, nakakatakot oh. Nasa gitna pa ng gubat. Wala nga akong ilaw na nakikita eh. Baka imbis na pera o alahas ang makuha natin, kamatayan pa. Hayaan mo na, huwag ka nang maghanap ng wala. Ito talaga. Ano, papasukin na ba natin? Huwag kang kabahan. Mamaya, makakuha ka pa ng negatibong enerhiya. Mapapahamak pa tayo dahil sa'yo umais ka kasi. Hingang malalim tapos halika na. Bilisan mo yung pagsunod. Ay naku naman oh. Pinasok nila ang tahanan. Kagad nakakuha ng mga alahas at pera dahil walang kandado ang aparador kung saan nakalagay. Hindi naman maiwasang magduda ng binata dahil masyadong nakabalandra ang mga ito na para bang inihanda para sa kanilang pagdating. Gayunpaman, nang mapuno na ang dalang supot, nagmamadali silang umalis sa lugar. Tuwang-tuwa ang mga ito habang tinititigan ang perang nahuthot. Pero nang matignan ang supot ni Ason, bumalik ang takot dahil ang laman ay apog. Kaparehong apog na nakuha doon sa bangkay na ninakawan. Suki yata tayo ng apog ano? Nakasulat ba sa apog ang kapalaran natin? Tignan mo, ito na naman. Malay ko ba, itapon na lang natin. Mamaya malang... Dali-daling nagtakbuhan palayo ang dalawa. Nang madula sa kamay ni Ason ang supot ng apog, malakas ang hangin ng sandaling iyon kung kaya't dumiretso sa kanila. Naulit ang nangyari noon. Hindi lang nalanghap, pumasok sa kaloob-looban. Hindi lang ding ilong ang sumakit, maging ang lalamunan at buong katawan na parabang abo na lamang ang nananalaytay sa mga ugat. Kanya-kanya sa pagtakbo ang dalawa. Natataranta dahil sa reaksyon ng katawan. Natagpuan ng sarili na tumalon sa ilog at doon nakaramdam ng kaginhawaan. Panay bahing, panay ang ubo, panay mumog upang maibsan ang sakit ng lalamunan at ilong. Umahaw na rin ang mga ito. Naupo sa tabi at parehong hindi makapagsalita. Napapaisip kung nagkataon ba o sadya ang nangyari. Kalaunan kanya-kanya sa pagbaybay ng daan pauwi. Nang gabing ito hindi makatulog si Ason. Nanginginig ang buong katawan. Mainit ang sikmura. Kumakalam. Ilang beses nagpabalik-balik sa kusina para kumain, kaso walang tinatanggap ang tiyan. May hinahanap na putahing hindi maintindihan.
Pagkatapos nito sumunod ang matinding pagkauhaw. Naubos ang laman ng mga galon maging ng balde. Sumasakit din ng ulo na parabang nasisiraan ng bait. Ilang sandali pa unti-unting nakakalimot. Gising pero hindi alam kung ano ang nakapaligid. Napansin na lamang niya na naglalaway na. Makaraan ng ilang sandali hindi na kinaya pang pigilan ni Ason ang sarili. May hinahanap na hindi matukoy. Nang masipat si Lolo Bayong na natutulog sa kwarto, walang pasabing pinuntahan at sinakal. Nanlilisik ang mga mata ni Ason habang sinasakta ng matanda. Nagtatalo ang kabutihan at kasamaan sa isipan, pero nanaig ang kasamaan. Nagbago na rin ang paningin ng binata. Hindi na kilala si Lolo Bayong. Ang nais ngayon ay mapatay ang matanda. Sa kabilang banda, kahit anong pukaw sa atensyon ni Lolo Bayong, hindi nagigising ang apo. Nakangiti ito habang nanlilisik ang mga mata. Layon siyang saktan. Hindi rin madaan sa simpleng pagpigil dahil lalong dumidiin ang pagkakasakal. Lalong lumakas si Ason sa paglipas ng mga sandali. Nang malapit ng kapusan ng hininga, natatarantang inabot ang balisong sa ulunan. Ayaw mang sakta ng apo, pero kailangang iligtas ang sarili. Sinaksak ito sa braso. Sinugatan na sakto lang para bumalik sa ulirat. Lumayo ito at nagtungo sa sulok. Makaraan ng ilang sandali nagising sa katotohanan. Nagtatakang napatingin sa kanya at sa sugatang braso. Lo, sinaksak mo ako. Anong kasalanan ko, Lolo? Anong kasalanan mo? Nagtatanong ka pa. Ako pa talagang pinagmumukha mong masama. Anson, ikaw ang naunang sumakal sa akin. Kung hindi kita sinugatan, hindi ka magigising. Umayos ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Tulalang nakatitig ang binata. Napalunok nang marinig ang sinabi ng matanda. Nang dumako ang tingin sa leg nito ay may bakas ng pagkakasakal. Wala sa sariling lumapit at nagmakaawa. Lolo, tulungan niyo po ako. Pakiramdam ko sinasapian ako ng demonyo eh. Bigla ako nawawala sa sarili. Nasaktan pa kita, Lolo. Ipagabot niyo po ako. Magtigil ka, Anson. Anong sinasapian? Hindi ka sinasapian. Sa lagay mong yan, may maglalakas pa bang sumanib sa'yo? Mas demonyo ka pa nga kaysa sa demonyo. Ang sabihin mo, sabog ka. Ano? Sumasali ka ba sa mga tambay dyan na humihit-hit ng pinagbabawal na gamot? Lolo, hindi ho. Hindi po ako humihitit ng pinagbabawal na gamot o kung ano man yung sinasabi nyo. Totoo pong sinasapian ako ng demonyo. Kahit ako, napapansin ko may mali sa akin, Lo. Ipagabot nyo ako, Lolo. Baka hindi na ako gumaling. Ang mabuti pa, gamutin ang sugat. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo. Walang sasapi sa'yo. Batang to at isa pa. Ha? Subukan mo pa akong pagtangkahan. Unahan kita. Magkakasubukan talaga tayo. Walang nagawa si Ason, kundi lumabas ng silid. Napasalampak sa sahig habang naisubsob ang muka sa mga palad. Hindi na alam ng binata kung ano ang nangyayari. Para sa kanya sinasapian siya, pero ayaw namang maniwala ng matanda. Kinabukasan unang pinuntahan si Kaloy. Ganon din ito. Pero ang napagdiskitahan, alagang manok na nakakatandang kapatid. Walang nasaktan na tao dahil siya lamang mag-isa sa bahay. Ang mga kapatid ay nasa ibang lugar nagtatrabaho. Tol, natatakot ako sa mga kaganapan. Hindi na ako nauuwaw sa tubig. Hindi na ako nagugutom sa nakasanayang pagkain. Tapos ang nasa isip ko, manakit ng kahit sinong makita, tao man o hayop. Napalunok siya nang marinig ang sinabi ni Kaloy. Paano kaya kung aswang talaga tayo? Isipin mo, nung nakatikim tayo ng dugo ng tao,
Gustong gusto natin yung lasa, di ba? Paano kaya kung nalahian talaga tayo? Nagkatitigan ng dalawa. Parehong natatakot sa ideya. Nag-iwas ng tingin sabay tulala. Ilang sandali pa ang lumipas bago nag-usap muli. Panay ang pagtatalo. Iginigiit na aswang sila. Si Kaloy naman ay panay ang rason na hindi ito mangyayari. Paano naman tayo magiging aswang? Kinagat ba tayo? May aswang ba na yumanggaw sa atin? Wala naman eh. Masasamang tao lang nakakasalubong natin, hindi aswang. Wala nga akong nakita sa tanang buhay ko na aswang eh. O siya, balik tayo sa nakaugalian. Yung dating bahay na nilooban natin doon sa gubat, nakita ko kahapon eh, dumaan yung may-aring babae. Pare, nakita ko yun ng libing eh. Yung bangkay na nakuhaan natin ng alas at apog. Kaanak siguro yun. Sa pormahan pa lang mapera na. Pasukin natin uli. Baka magkapera uli tayo. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Jason. Kinagabihan bumalik sa gubat ang dalawa para pagnakawan muli ang bahay na naunang nilooban ilang araw pa lang ang nakakalipas. Maraming tao kaya kailangan munang mag-antay ng ilang sandali. Hindi naman nagtagal. Sabay-sabay na umalis sa mga ito. Pinalipas ang ilang minuto at saka pumasok. Panay sa pagtakip ng ilong. Hindi lang alak ang naaamoy. May humalong matinding samyo. Hindi ito alintana ni Lason. Patuloy sa paggalungkat para makuha ang pakay na pera at alahas. Tuwang-tuwa naman ng may makuha. Bawat aparador ay merong hikaw, pulseras, kwintas, at iba pa na mapapakinabangan. Kaso nga lang nawala ang ngiti nang mabungaran ang nasa kusina. Ang mahabang mesa ay may iba't ibang putahe. Kahit tira ang mga ito, mahahalata kung anong karne. Karne ng tao. Pagtingin sa may pintuan, isang lalaki ang nakatayo. Nakangiti ng nakakaloko. Nasa likod ng mga kamay. Dahan-dahang lumalapit at nagsasalita. Huwag kayo matakot. Hindi ko naman kayo sasaktan. Sa katunayan, gusto ko kayong batiin. Dahil hindi magtatagal, mabibilang na kayo sa amin. Oh, huwag niyong ipagkakalat ha. Sikreto lang. Bawal malaman ng iba, lalo na kung ordinaryong tao. Ako nga pala si Fernando. Sisirain na tong tahanan. Kaya kunin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Nagkatinginan si Jason at Kaloy. Pagkatapos magbulungan, parasang tinulak ang lalaki at saka kumaripas ng takbo. Kahit nakalayo na maririnig pa rin ang pagtawa. Binaliwala ng mga binata dahil nakarating na sa kubo. Mabilisang tinignan ang kagamitang tinangay. Lalong kinilabutan ng may makapang supot ng apog. Hindi to ginalaw. Pero sa paghampas ng hangin ay sinakop ang buong paligid. Dali-daling binuksan ang pintuan. Lumabas para makahinga. Muli na namang nalanghap ang apog. Ganon pa rin ang nangyari. Tumaan sa ilong. Diretso sa lalamunan at kaloob-looban. Kaso nga lang hindi na masakit. Hindi na kagaya nung nauna. Pinagpagan ng mga binata ang sarili. Napako ang tingin ng makita sa Fernando sa unahan. Lumapit ito sa kanila. Katulad ng sinabi ko, hindi ko kayo sasaktan. Wala sa bokabularyo ko ang salitang yan. Lalo pat malapit na kayong maging ganap. Ilang araw pa, pwede na kayong sumama sa amin. Sino ka ba tanong sinasabi mo? Hindi kami baliw para sumama sa'yo. Hindi ka nga namin kilala eh. Ako pa ang sinasabi niyong halimaw. Para sa kaalaman niyo, hindi lang ako ang halimaw na nandito ngayon, kundi kayong dalawa din. Tayong tatlo. Parehong dugo ang nananalaytay sa mga ugat natin. Mga halimaw tayo.
Isa pang salita mo, papatayin kita. Wika ni Ason. Kumuha ng itak. Pero sa halip na masindak si Fernando ay tumawa lang ito. Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ako nung nayanggaw. Apog ng patay na aswang ang ginamit. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na hindi ako halimaw pero katagalan ay naging aswang. Parang kayo. Nakikita ko ang kabataan ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ilang araw lang matatapos na rin ang pagdurusa nyo. Siguradong magiging aswang kayo. At kung sakali mang ganap na, darating ako at iba pang mga kasama upang sunduin kayo. Matapos magsalita ay umalis na si Fernando. Lumipas sa mga araw na buhay sa pangamba ang mga binata. Sunod-sunod na rin ang gabi na sinusumpong ng senyales. Madalas nawawala sa sarili. Nakakagawa ng mga bagay na hindi alam ng pag-iisip. Nasasaktan ng kasama sa tahanan. Mabuti sana kung galos lang, kaso napupuruhan. Kung hindi makakabalik kagad sa ulirat ay mapapatay. Nang lumala ang sitwasyon ay nagpasya si Ason na umalis at magpakalayo-layo. Natatakot na baka sa sariling kamay mapatay si Lolo Bayong. Lalong nadagdagan ng takot nang mabalita ang napatay si Kaloy. Albularyo ang sinugod nito, kaya hindi na nakaligtas. Walang pasabi na umalis, pero hindi siya sinukuan ni Lolo Bayong. Hinanap, pinabalik at pinagamot. Sa kabutiang palad umayos ang sitwasyon. Bumalik sa dating buhay ang binata, pero walang araw na lilipas na hindi naiisip ang mga kaganapan, lalo na sa tuwing masasabik sa kaibigang si Kaloy, nakasangga sa lahat ng kalokohan. Isa rin sa iniwasan ni Ason sa kasalukuyan ang balikan ng dating gawi, pangunguha ng mga gamit sa mga patay. Natuto sa nakaraan, sa kalikutan ng kamay, ibang bagay ang natangay. Siya ay nayanggaw sa pamamagitan ng isang paraan na kung tawagin, abo ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eman. Taong 2000, Ilocos. May kapitbahay si Eman. Walang nakakaalam ng tunay na katauhan. Kahit sila ng tatay niya, walang ideya kung sino ang matanda. Nasa lugar na ito bago pa sila dumating. Kumbaga ay lumad. Mapapansin ng binata na may pagkakataong maraming bumibisita. Pero ang nakakapagtaka, hindi niya namalayang lumabas ng bahay matapos makapasok. Kahit magdamag bantayan, walang lalabas sa tahanan. Parang lagusan na hindi makakabalik ang sinumang may higop ng lakas. Naningkit ang mga mata ni Eman nang makita ang dalawang lalaki, dire-diretso sa paglalakad. Binuksan ang pintuan ng kapitbahay, sinarado din kagad. Pumwesto ang binata at nakatitig doon. Nagbabantay. Pero dumaan na lamang ang ilang oras. Hindi napansing may lumabas. Kamot ulong napapaisip. Eman, pakipastol nga yung kambing doon sa talayban. Huwag kang dumaan dyan sa kapitbahay, lumis ka. Doon ka sa kabila. Utos ni Tatay Eric. Tumalima si Eman. Hinila ang tali ng kambing at dinala patungo sa talayban. Panay ang pagsulyap ng matapat sa kapitbahay. Kagaya ng madalas nitong anyo. Tahimik, sarado, madilim. Walang kahit sino ang magtatangka dahil parang tahanan ng mangkukulam. Kakaiba din ang aura. May kilabot sa hangin kapag mapapadaan. Pagkatapos maitali ang mga kambing,
Naupo muna si Eman para bantayan ito sandali. Habang abala ang tingin sa pagtatanaw, napako sa unahan kung saan makikita ang matandang kapitbahay. Bulag ito. May piring ang mga mata. Pero kung kumilos ay para bang walang diferensya. Mabilis ang galaw. Binugbog ang dalawang lalaking nakita kaninang pumasok ng tahanan. Lumaban pero walang binatbat ang mga atake. Pasimpleng nailaga ng bulag. Tanging sandata nito ay ang baston na gawa sa kahoy na kamagong. Nakakapagtaka dahil sa bawat latay, titilapon ng matatamaan na para bang may sariling puwersa. Nang hindi na kaya ng mga lalaki, kusa silang umatras at nagmamadaling umalis. Nagtago din si Eman sa mayayabong na talahib. Nang tumingin sa gawi ang matanda, pagsilip hindi makapaniwalang nasa harapan na ito. Hindi rin makagalaw dahil nakapatong ang baston sa balikat. Ikaw yung kapitbahay ko, hindi ba? Matagal bago nakasagot si Eman. Nagdadalawang isip na magsalita. Opo, ako nga. Wala po ko nakita. Pangako po, wala po talaga. Inalis ng matanda ang baston at saka tumawa. Huwag kang matakot. Wala naman akong pakialam kung may nakita ka ba o wala eh. Ang sa akin lang, nagkamali ka ng pwestong pinagtaguan. Kailangan mo nang umuwi para makapaghugas ka at makapagpalit ng damit. Wika ni Mang Armino. Pagkatapos ay dire-diretsyong naglakad. Nagtatakang yinuko ni Eman ang sarili. Napagtantong dumapa sa dumi ng kalabaw. Ang pantalon at kaliwang paa ay narumihan. Dali-dali siyang umuwi upang makapagbanlaw. Ito pa lamang ang unang engkwentro niya sa matanda. Sa malayuan, mailalarawan niya itong istrikto at mahirap pakitunguan. Pero nang makasalamuha kanina, kahit sa maiksing sandali, masasabing puno ng kabutihan at kagaanan. Kaso nga lang hindi malis sa isipan ang nasaksiyang galaw. Napapatanong din kung sino-sino ang mga lalaking binugbog nito. Napabuntong hininga, tinanaw ni Eman ang kapitbahay mula sa bintana. Kunot noong tumitig dito, lalong nadagdagan ng katanungan sa pagkatao. Naudlot lang ng tawagin ng ama para ibalita ang nangyari sa alagang kambing. Si Tatay Eric ang bumalik sa pastulan para sana kuwain na dahil nagbabadya ang ulan. Kaso ang naabutan, nakatihayang mga hayop. Wala namang sugat pero walang buhay. Palaisipan sa mag-ama ang nangyari. Panay rin sa pagpapaliwanag sa Eman para hindi sumama ang loob ng ama sa kanya. Siya pa naman ang nagpastol ng mga ito. Siniguradong maayos ang mga alaga bago iniwanan. Naiintindihan ko. Hindi mo na kailangan magdahilan ng paulit-ulit. Nangyari na ito eh. Di ba dati pa yan sa mga una nating alaga? Ganito rin. Namatay pero walang sugat. Posible po kayang atakihin din ng kambing. Parang tao, inaatake sa puso tapos namamatay. Walang sugat sa katawan. Wika ni Eman. Natawa si Tatay Eric. O siguro pwede naman. O sana nga ganyan lang ang nangyari. Ihanda mo na lang ang mga patalim. Kasi kakatayin natin yan sa halip na ilibing. Lutuin na lang natin para mapakinabangan pa. Natahimik ang mag-ama. Sabay pang napalingon sa pintuan kung saan may narinig na katok. Sinundan ito ng pagtawag. Boses ng matandang bulag. Si Tatay Eric ang nagbukas. Naging mabilis ang pag-uusap dahil masyadong nagmamadali ang matanda. Binili ang dalawang malalaking katawan ng kambing. Pagkatapos mag-abot ng bayad, pasimpleng binuhat ng sabay at saka inuwi. Gulat na gulat naman ang mag-ama. Ang hiwaga talaga ng matandang yan.
Pangalawang beses na to ah. Binili niya yun dati. Pero hindi ko maintindihan. Bulag siya. Pero kung kumilos parang nakakakita naman. Tignan mo, ang bilis maglakad oh. Hindi man lang napatid ang mga damo o bato sa daan. Partida, hindi pa dala-dala yung tungkod niyo. May dala pang kambing. Malamang sa malamang niloloko lang tayo niyan eh. Hindi naman talaga bulag yan eh. Siguro nga po tay, baka nagpapanggap lang na bulag yan. Para nga po mas nakakakita pa yan kumpara sa normal na tao eh. Aba malay ko dyan, hayaan mo na siya. Halika na sa kusina para masimulan ng pagkatay ng kambing. 3 ang kambing na namatay. 2 ang malalaki na binili ng matanda. Ang natira, maliit na bagong silang pa lang. Inihaw ang ibang parte at ang iba naman ay ginawang potahe. Sa paglipas ng oras, hindi na malayan ang pangyayari. Nalimpungatan na lamang si Eman nang marinig ang kakaibang ingay sa labas. Pagsilip, sa bakuran ng kapitbahay nakatayo ang matandang bulag, si Mang Armino, at ang 2 lalaki na sa pagkakatanda ay silang binugbog kanina, nakaluhod. Nakatango na lamang habang paulit-ulit na natutumba pagkatapos mahampas ng baston. Bumabangon din kagad dahil sinisigawan ng matanda. Tahimik ang paligid. Para bang pumabor kay Eman ang pagkakataon para mapakinggan ang usapan. Mahina pero sapat na upang marinig. Isa lang ang inutos ko sa inyo. Hanapin ang asong yon at dalhin sa akin ang ulo. Sa halip na bagawa sa loob ng 3 araw na napag-usapan natin, wala namang nangyari. Kanina lang, may nagbalita sa akin na ang aso ay may nabiktima na naman. Sanggol. May batang nasawi dahil sa kapalpakan yung 2. Ano? May sasabihin ka ba, Atan? Maestro, mahuhuli na sana namin kaso merong nangyalam. Kilala ka niya eh. Pinapasabi pa na huwag ka nang umasa. Wika ng lalaking si Atan. Napabuntong hininga si Mang Armino. Itinigil ang pamimisikal sa mga lalaki. Tinulungang makatayo at binigyan ng maiinom. Pinaalis na rin pagkatapos. Dali-dali namang nagtago si Eman nang mapansing tumingin sa gawi ang matanda. Ilang sandali itong tumitig. Kinabahan ng binata dahil parang alam nito na nakikinig siya. Kumalma na lamang sa Eman nang makitang pumasok na ng tahanan ang matanda. Kinabukasan, makikita sa bakuran ang matanda. Nagsasaboy ng patoka sa mga manok na gala. Wala itong anumang pagmamay-aring hayop. Pero kapag may naliligaw ay pinapakain. Kung minsan pa kahit alaga nila Eman ay binibigyan pa rin. Ang nakakapagtaka, bagyang manghihina pagkatapos. Minsan na ring napaisip si Tatay Eric na baka manlalason ng matanda. Kaso nga lang, hindi naman namamatay ang mga hayop na binibigyan ng patoka. Hindi rin makita kung ano ang pinapakain. Nang masipat ni Emma ng ama, dali-daling lumapit para magtanong. Nakatingin ito sa matanda at pinakawalan ang panabong. Tay, ano pong nasa isip niyo? Wala na ba tayong patoka? Huwag ka maingay. Hinaan mo nga yung boses mo. Ito naman oh. Gusto ko lang malaman kung anong pinapakain ng matanda. Pinakawalan ko ang panabong. Medyo may diferensya yun kaya ginawa kong pain. Kapag nakakain siya dun, kakatayin natin. Titignan natin yung bituka para malaman natin kung ano yung pinapakain. Naintriga si Eman kung kaya't nakatutok na rin dito. Pagbalik ng panabong ay kinatay ng ama. Inakalang may matutuklasan, pero ordinaryong patoka lamang ang nakita. Kamot ulong nagkipit balikat. Maya-maya pa naisip na baka nagkamali sila. Isinawalang bahala na lamang at inasikaso ang sariling buhay. Kaso nga lang,
Masyadong malikot ang isipan ni Eman. Likas ang kuryosidad. Kaya naman hindi maiwasang nakawan ng sulyap si Mang Armino. Sa puntong ito, napapadalas ang pagtambay sa bakuran. Kung hindi nagpapatoka sa mga ligaw na manok, tahimik na nakaupo sa lilim ng puno. May duyan doon. Doon siya namamalagi. Paglipas ng mga araw, hindi lang ang binata ang nagtataka sa takbo ng mga kaganapan. Maging si Tatay Eric, naniningkit ng mga mata habang inaaninag ang bawat taong dumarating. Malayo ang daan kaya mahirap ding kilalanin. Isa pa hindi pamilyar. May pagkakataon na dalawahan. Meron ding grupo ang bibisita sa matanda. Tanghali, hapon at gabi. Madalas ngayon kumpara noon at kagaya dati hindi mapapansin na merong isang nakakalabas. Nang lumalim ang gabi, matyagang nag-abang si Eman. Nakasiwang ang bintana. Sakto lang na makakasilip sa tahanan ni Mang Armino. Hindi nagtagal ay merong narinig. Hindi malinaw ang salitang sinasabi, pero kung papakinggan ay maganda sa pandinig. Pagdating sa kabilang direksyon, may prosesyon ng mga taong nakaitim na bestida. Puro babae dahil sa mahabang buhok. May bitbit na ilaw ang bawat isa. Hinanap ni Eman ang patron pero walang makita. Dire-diretso ang lakad ng mga ito hanggang sa nakarating sa bakura ng matanda. Natigil ang pagbigkas. Namatay ang ilaw. Nagbukas ang pinto ng tahanan ni Mang Armino. Isa-isang pumasok ang mga ito. Pagkatapos ay mahabang katahimikan. Napakurap si Eman. Ang buong akala'y may masasaksiyan. Nabitin kaya napabuntong hininga na lamang. Hindi sana siya makapag-antay kung meron pang susunod na mangyayari. Kaso nga lang hanggang doon lang pala. Bumalik na lamang siya ng silid. Nagpa siyang matulog. Subalit hindi dinalaw ng antok ang binata. Panay hampas sa bahagi ng katawan na kinakagat ng lamok. Sunod-sunod, kaya nakakalikha na rin ng ingay. Habang tumatagal ay napabangon. Makakarinig pa rin ang paghampas kahit tumigil na siya. Nung una iniisip na baka si Tatay Eric, pero mahimbing ang tulog nito. Gawa ng pagtataka at kuryosidad, hinanap kung saan nagmula. Tinignan ng buong paligid sa loob ng tahanan hanggang masulyapan ang nanlilisik na mga mata sa bintana. May bahagi doon na may butas. Sakto lang na magkasya ang isang mata. Napakurap ang binata, pero pagbalik ng tingin, aswang ang nakita. Sisigaw pa lang sana para pukawin ang atensyon ng ama, pero nagtaka nang biglang mawala ang nilalang. Sinundan ng sunod-sunod na paghiyaw. Pagsilip sa labas, hinagupit ng baston ni Mang Armino ang halimaw. Hindi nakalaban dahil bawat latay ng tungkod, katumbas ng pagkabali ng buto. Makaraan ng ilang sandali, para na lamang itong balat at laman. Hindi makatayo dahil bali-bali ang buto sa katawan. Pasimpleng hinila ng matanda palayo. Hindi na matanaw kung saan dinala dahil umikot sa likod ng bahay. Magdamag na paisip si Eman sa nasaksiyang kaganapan. Sa katunayan, sa tagal ng pagiging magkapit-bahay, ngayon palang nakita ang galawan ni Mang Armino dahil mabibilang sa daliri ang beses ng paglabas nito. Ngayon halos araw-araw masisilayan. Kinabukasan, unang sinilip ni Eman ang kapitbahay. Kaso nga lang walang Mang Armino na nakita sa bakuran. Nagtaka si Tatay Eric sa kilos nito. Magmula nang pumasok yung linggo na to, kapitbahay natin ang unang hinahanap ng mga mata mo. Ano bang nangyari? Tanong ni Tatay Eric. Kamot ulong bumaling ang binata. Naagaw ang atensyon ng ama.
Dahil sa pinapakitang reaksyon, nagdadalawang isip pero kalaunan ay nagsabi rin. Tay, may aswang po kagabi. Pero hindi naman nakapasok dito sa bahay. Mabilis si Mang Armino eh. Naligpit niya kagad bago tayo mabiktima. Ang lupit pa nga ng galawan. Yung baston lang ang ginamit niya. Sa tingin ko napatay nga yung aswang eh. Kung totoo man ang sinasabi mo, hindi na ako magtataka. Magtatanong pa ba tayo eh? Ang kapitbahay natin ay puno ng hiwaga at misteryo. Kahit sinong taga rito ang tanungin, walang maisasagot kung buhay ng matandang yan ang pag-uusapan. Parang lumitaw lang yan bigla sa lugar natin eh. Teka sandali, bawas-bawasan mo nga yung pagmamatsyag dyan. Hindi natin alam kung sino ba talaga siya eh. Mabuti nang umiwas para walang panganib kaysa madawit tayo. Tumango si Eman. Kagad naunawaan ang sinabi ng ama. Siya rin naman. Gusto nang tigilan ang palihim na pagmamasid magmula nang makakita ng aswang kagabi. Sa isip nito, baka magsunod-sunod ang pagpaparamdam ng aswang sa kanya kapag aalamin pa ang katauhan ni Mang Armino at upang hindi mangyari, nagpa siyang huminto na. Pagsapit ng hapon, si Eman ang naiwan sa tahanan samantalang si Tatay Eric ang nakipagsapalaran sa bayan para makahanap ng bibili ng kalabaw. Ganito naman ang kabuhayan nila, mag-aalaga at ibebenta. Habang mag-isa sa bahay, naisipang maghiwa ng ampalaya at talong na uulamin mamayang hapunan. Hindi siya ang magluluto, pero para dire-diretso ang trabaho ng ama pagdating, ginawa niya na ito. Sa kalagitnaan natigilan ng may mapansing sumasabay na tunog ng paghiwa. Kahit anong gawin niyang ingay, may gumagaya. Kinilabutan dahil sa pagkakaalam niya siya lang mag-isa. Hindi rin ugali ni Tatay Eric ang ganitong pananakot at kapag nakauwi na yun, sa bakuran pa lamang ay tatawag na. Bit-bit ang kutsilyo. Sinilip ni Eman ang bawat sulok ng bahay pero walang kahit na sinong mahanap. Umabot pa sa puntong napako sa kinakatayuan dahil kahit sa paghakbang ay may sumasabay. Napalunok ng laway ang binata nang maramdaman ng paghaplos ng mainit na hangin sa likuran. Sikat na sikat pa ang araw dahil tanghaling tapat. Pero pagyuko sa paanan, merong anino na hindi niya pagmamay-ari. Nanginginig si Eman pero hindi magawang kumilos dahil natatakot. Gusto sanang lumingon para malaman kung sino ang nasa likod. Pero nang magbago ang hugis ng anino, kumpirmadong halimaw. Damang-dama ng binata ang pagyapos ng mainit na presensya sa katawan. Mararamdaman din ang paghigpit ng kung anong puwersa sa leg. Ilang sandali pa ay sinakal siya. Dahan-dahang umangat ang katawan. Pagtingin sa sahig, malinaw na makikita ang anino ng nilalang. Magulo ang buhok nito na parang may sariling buhay. Mahaba ang mga kuko. Nakalutang. Hugis tao ang hubog ng katawan. At kahit anong pagpupumiglas ni Eman, hindi kayang igalaw ang sarili. Nagulat na lang din ang biglang bitawan. Kasabay nito ay ang pagtapos ng kamagong baston sa dingding. Nang tignan sa kabilang direksyon, nakasaksak sa katawan ng maligno. Kahubog ng tao pero higit na mas nakakakilabot ang itsura kumpara sa nakitang aswang nung nakaraan. Malababoy ang hugis ng muka. Nakalabas ang matutulis ng ngipin. Maitim ang mga balat at mga mata. Hubot-hubad. Ilang sandali pa lumitaw si Mang Armino na hindi na malaya ng pagpasok. Hinugot nito ang baston. Masyado ka kasing kuryoso. Kaya maging atensyon ng maligno na agaw mo. Maging alisto ka. Para hindi lang ito nakakakuha ng pansin. Hindi nalalayong masusundan ng insidenteng ito, Eman. Tumango si Eman.
Hindi na siya pinansin ng matanda. Pasimple nitong hinila sa binti ang maligno, sinabay sa pag-uwi. Muli sa likod ng bahay ito dinala. Nakapagtataka dahil may lumabas na maitim na likido sa katawan ng nilalang. Marahil dugo, pero wala ni isang patak na naiwan sa sahig o sa lupang dinaanan. Sa kabila nito, hindi na masyadong inisip pa ng binata dahil umagaw ang sinabi ng matanda. Maging alisto, maaaring masundan pa ang insidente. Kagad pinaliwanag sa ama ang pangyayari pagkatapos nun. Si Tatay Eric sa kabilang banda. Hindi alam kung papaniwalaan ba ang sinabi ng anak. Kahit saan pwedeng marinig ang maligno, pero ang sabihing nakapasok ng tahanan at biktima ang anak. Nagdududa siya. Nagsumbong itong sinakal, pero wala namang nakikitang galos sa leeg. Ang itinuro nitong dingding kung saan tumagos ang tungkod ng matanda. Meron namang butas, pero dati pa ito. Kunot noong pinakinggan lamang, nang marindi, pinatigil sa pagsasalita. Una, sige na. Tama na yan. Halika na sa kusina para makakain ka na. Magpahinga na rin tayo pagkatapos dahil parang ang dami nangyari. Sa kabila ng paalala ng ama na tumigil na sa pagmamatsyag sa kapitbahay, hindi mapigilan ni Emma ng sarili, lalo na nang muling makarinig ng sabayang pagbigkas. Pagsilip ay merong prosesyon. Sa pagkakataong ito ay doble ang dami kumpara sa unang nasaksiyan. Nakakasilaw ang dalang ilaw. Sobrang bagal ng pag-usad. Parang nagbibilang ng hakbang ang mga ito. Ang binibigkas na salita, nagbistulang musika na unti-unting nagpapaantok sa binata. Ilang sandali pa. Pumipikit na ito. Pero bago makatulog, naramdaman ang pagsaksak ng balisong sa braso. Pag-angat ng tingin bumungad si Mang Armino. Nasa bintana lang siya, kaya hindi nakakapagtaka kung makalapit ito. Maluwag na rin ang pagbukas ng bintana. Wala itong sinabi. Hinugot ang patalim at saka umalis. Naiwan si Emma na hindi magkamayaw sa nararamdamang hapdi at kirot. Nabaling ang pansin dito. Tuluyang nakalimutan ang prosesyon. Pagsapit ng umaga si Tatay Eric naman ang nagulat. May makapal na dugo ang tela sa braso ng anak. Maayos sa nakatali para takpan ng sugat. Nakasandal sa tabi at tulog na tulog. Dahan-dahang tinapik para magising. Anak, sino bang gumawa nito sa'yo? Hindi ka naman sira ulo para saksakin ang sarili. Ano ba nangyari? Tay si Mang Armino po. Siya po yung sumaksak sa akin eh. Ano? Bakit niya gagawin yung bagay na yun? At saka sarado yung bahay natin. Hindi pa nga ako nagbubukas ng bintana. Pati yung pintuan nakakandado. Ganyan pa rin niya nagbula kagabi. Man magtapat ka nga. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kung may nangyayari, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Hindi yun nang bibintang ka. Alam nating misteryoso matandang yun. Pero ang manaksak, parang imposible. Napabuntong hininga si Eman. Naguguluhan kung paanong ipapaliwanag sa ama ang nangyari kagabi. Iginiit na si Mang Armino ang nanaksak. Ilang beses kinulit ang ama hanggang sa nasagad ang pasensya nito. Gusto lang sana niyang sabihin ang totoo, kaso hindi makapa ang tamang salita, kaya iba ang pagkakaintindi ni Tatay Eric. Sumugod ito sa kabilang bahay. Sumunod si Eman. Pinagbuksan sila ng pintuan ng matanda. Dumiretso ang tingin ng binata sa loob ng pamamahay. Unang nasipatang katawan ng puno. Hindi makilala kung ano dahil kaputol na lamang. Walang dahon o sanga. Naglalakihan ang ugat na nakausli sa lupang sahig. Hindi na napagmasdang mabuti dahil sinara ang pintuan.
Magandang umaga sa inyo. Anong maitutulong ko? Hindi maintindihan ng mag-ama ang kilos nito. Nakaharap sa kabilang direksyon ng matanda, hindi sa kanila. Makikita din na nangihina ang matanda. Sunod-sunod ang pag-ubo. Sa kalagayan nagdadalawang isip si Tatay Eric. Humingi na lamang ng paumanhin at sinabing nagkamali. Tumango naman ang matanda at bumalik na sa loob. Eman, pakiusap lang Huling paalala na to. Huwag mo nang pansinin ang mga kaganapan sa tahanan ng matandang yan. Labas siya sa buhay natin. Hindi naman kita pinalaking tsismoso kaya magpaawat ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Ilang linggo ang lumipas. Masyado nang tahimik sa tahanan ni Mang Armino. Hindi na rin napansin na merong kahina-hinalang mga tao. Maging yung mga binatang binugbog ay wala nang paramdam. Nagpatuloy sa nakasanayang buhay ang mag-ama. Madalas maiwan sa bahay si Eman dahil ang amay naghahanap ng trabaho sa kabilang lugar. Ilang araw lang naman. Tiniis ng binata ang mag-isa. Marunong sa mga gawaing bahay at kayang pakainin ng sarili, hindi lang sanay na walang kasama. Sa unang araw ay walang nangyari. Matiwasay na lumipas ang oras. Pero pagsapit ng ikalawang araw, na siyang mag-isa sa bahay, unti-unting kumikilos ang may masamang balak. Nakita niyang dumating si Tatay Eric at maraming bitbit. Kagad namang tinignan ni Eman. Pero nang magmano ay nagsimulang magduda. Hindi normal ang temperatura ng katawan. Idagdag pa ang pagngiti ng nakakaloko. Mga mata na hindi kumukurap. At ang itsura, ibang-iba kumpara sa mukha ng tao. Lalong nakumbinsi na hindi ito ang ama dahil kahit anong tanong ay hindi nagsasalita. Sinubukan ni Emma na umaktong normal. Pero ang kalooban ay gustong sumigaw sa takot. Nakaisip ng ideya, kinuha ang salamin, itinapat sa kinalalagyan ng nagpapanggap na si Tatay Eric. Nanginig ang buong katawan nang makita ang tunay na itsura. Walang pinagkaiba sa malignong unang ng biktima. Pagkarap dito, hinawakan siya sa liig. Kusang bumuka ang bibig. May kumunektang parang sinulid. Naramdaman na lang ni Eman na unti-unting hinihigop ang lakas niya. Muli hindi nagtagumpay nang tumagos ang baston sa bibig nito. Humiwalay ang binata at nakita si Mang Armino sa likuran ng halimaw. May binibigkas at saka idinidiin ang tungkod. Tunay na kawawa ang taong likas ang kuryosidad. Isang maling galaw, pwedeng pagdusahan habang buhay o pwede ding ikamatay. Sana lang makaligtas ka pa, binata. Swerte ka lang ngayon dahil nandito pa ako. Pero hindi habang buhay maaasahan mo ko iyo. Ano po bang ibig niyong sabihin, Manong? Ipaliwanag niyo po sa paraang madali kong maiintindihan. Hindi yung palaisipan. Gusto mo ng diretsahan. Mabuting pakiusap yan dahil kinakailangan mo ng direktang salita. Iho, ang pagmamasid mo sa mga kaganapan sa tahanan ko ang dahilan. Kaya ka inaatake ng kung ano-anong elemento at nilalang. Naaagaw mo ang atensyon nila. Sila bilang mapaglaro at mga nilalang nalikas ang pambibiktima sa mga tao. Gusto kang subukan. Kaya ito ang nangyari. Ano? May parusa po yung ginagawa ko? Oo, dahil nakikita mo, mga hindi ordinaryo. Bukas ang ikatlong mong mata, pero limitado lamang ang elementong nakikita. Naalala mo ba yung gabi na sinaksak kita? Ginawa ko yon para hindi ka makatulog sa awit ng mga engkantada. Balak ka nilang dalhin sa kanilang mundo. Mabuti na lang dumating ako. Nanlaki mga mata ni Eman sa narinig. Malinaw na sa binata kung bakit ito ginawa ni Mang Armino. Kaso may bagay pang hindi maunawaan. Bago ito tumalikod, dali-dali nagtanong. Sino ka po ba talaga? Ano po ba'y nasa bahay niyo?
Bakit maraming taong pumapasok doon tapos hindi nakakalabas? Natigilan si Mang Armino. Hindi inasahan na maririnig ang katanungan mula sa batang kaharap. Nagbuntong hininga bago sumagot. Sabihin na lang natin, isa akong tagapagbantay ng trangkahan na nagduduktong sa magkabilang mundo. Hindi tao ang nakikita mong pumapasok sa tahanan ko. Kung minsan tumutulong din ako sa usapin patungkol sa mga aswang. Yung nakita mong dalawang lalaki, sila yung mga antingero na kasangga ko. Tao sila. Tao sila. Pero ikaw po, tao ka po ba? Ito ang tanong na hindi sinagot ng matanda. Ngumiti lang ito. Hinila ang bangkay ng engkanto at saka biglang naglaho. Takang-taka si Eman dahil paglabas ito ng pintuan ay biglang nawala. Kahit saan niya tignan ay hindi na mahanap. Nang sulyapan ng kabilang bahay, iba na ang itsura nito. Naging luma. Parang abandonado na inakyat ng halaman ang bubong at dingding. Sira-sira na ang iba't ibang bahagi. Kahit si Tatay Eric naguguluhan sa naganap. Nagkatinginan na lamang sila ni Eman. Kinilabutan. Naisip na baka engkanto si Mang Armino. Pareho silang naengkanto. Gayunpaman sa kabila ng lahat, nakahinga ang mag-ama dahil wala nang napansing kahinahinala sa lugar. Paglipas ng mga araw, tuluyan nang naging abandonado ang lugar. Ngunit malaki ang pasasalamat ng binata. Kung hindi siya tinulungan ni Mang Armino, malamang sa malamang, nadala siya ng mga engkanto't nilalang patungo sa dimensyon ng kabilang lagusan.